Hingal na hingal si Lena habang nakahiga sa kama. Ginagawa nila ang bagay na iyon ng kanyang asawang si Rene. Kasi simula pa lamang nila sa gawain ng mag-asawa. Ngunit ayun, gusto na kaagad ng kanyang asawa na matapos ang ginagawa nila. Nitong mga nakaraang araw, madalas nabibitin siya sa ere kapag kasi natapos na ang kanyang asawa at narating na nito ang dulo. Hindi na nito iniisip ang nararamdaman niya, hinahayaan lamang siya nito. Tuloy ay nagdudusa siya sa pananakit ng kanyang puson sa sobrang pagkabitin. Hindi nga nagtagal ng gabing yun, muli nitong narating ang dulo, dahilan kung bakit napahinto na ito sa ginagawa nito. Muling nabuhay ang inis sa sistema ni Lena sapagkat alam niyang hindi na naman siya makakatapos sa ganoong punto. Talagang iniinis siya ng asawa at ngayon nga umalis na ito sa kanyang tabi at nag-ayos na ng sarili. Alam niyang matutulog na ito at hindi man lang nito nagawang itanong kung ayos lang ba siya. Nagpupuyos ang kalooban ni Lena ng mga oras na yun. Gustong gusto niyang gantihan ng kanyang asawa nang sa ganun maramdaman din ito ang pakiramdam ng pagkabitin. Pinili na lamang ni Lena na tiisin ang init ng kanyang katawan at ang pananakit ng kanyang puson. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang matulog na may sama ng loob sa kanyang asawa. Tumagilid siya ng higa patalikod sa gawin nito sapagkat sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha nito na mahimbing na natutulog at wala man lang pakialam sa kanya, gustong gusto niya itong sabunutan. Kaya nang gabigang iyon, natulog na lamang si Lena. Matagal bago siya tuluyang nakatulog at pabiling-biling lamang siya sa kama. Kinabukasan, pagising ni Lena, wala na ang kanyang asawa. Wala namang pasok sa trabaho sapagkat araw iyon ng Sabado, ngunit hindi na siya nag-isip pa kung saan ito nagpunta. Talagang ganun ang ugali ng kanyang asawa. Hindi ito marunong magpaalam sa tuwing may pupuntahan ito aalis. Yun nga ang kinaiinis niya sa ugali nito, ngunit hindi naman niya ito magawang sawayin. Makasarili ang kanyang asawa. Sarili lamang nito ang iniisip at kapag nag-init ang katawan nito, hindi man lang siya nito pinapasaya. Bagkus ay gusto na agad gawin ang bagay na yun at pagkatapos, tsaka siya iiwan sa ere. Kung pwede nga lang magpalit ng asawa, ginawa na ni Lena. Siguradong marami pang lalaki ang magkandara pa sa kanya. Ang kanyang asawa lang naman ang hindi nakaka-appreciate ng kanyang ganda. Para yata rito, isa lamang siyang parausan. Gagamitin siya nito pagkatapos, tatapon lamang sa isang tabi. Sa mga isiping yun, namuo ang galit niya sa kanyang asawa. Nagtitiis nga lang siya sa piling nito, ngunit alam niyang darating ang araw na papapagod siya at hindi siya masisisi nito kung maghahanap siya ng iba. Yun ang itinanim niya sa kanyang isip. Kinahaponan ng araw na yun, umuwi ang kanyang asawa. May kasakasama itong lalaki na ang dalawa nakilala kaagad ni Lena. Kaibigan na mga ito ni Rene at dumako ang kanyang mata sa isa pang lalaki. Matangkad dito at kapansin-pansin ang matipunong katawan sa suot na medyo fitted na damit. Sa hindi malamang dahilan, napalunok si Lena. May balbas ang lalaki, ngunit bagay na bagay naman iyon dito. Napakagwapo rin ito at ibang-iba sa itsura ng kanyang asawa. Hanggang sa magtama ang mga mata nila ng lalaki, kaagad naman siyang ipinakilala ng kanyang asawa rito. Napag-alaman na ni Lena na ang lalaki pala ay ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa na namalagi lamang sa ibang bansa. Kaya pala noon lamang niya nakilala ang lalaki. James ang pangalan nito. At noong naglapat ang mga palad nila, muntikan nang mapaigtad si Lena sapagkat mayroong ilang boltahe ng kuryente na dumaloy mula sa mga kamay ng lalaki papunta sa kanyang palad. Bahagya rin siyang kinilig sa nakikita niya kung paano siya nito titigan. Nakakatunaw at tila siya nito dinadala sa kung saan na hindi niya magawang ipaliwanag ang kanyang tuwang nararamdaman. Nasa sala na ang kanyang asawa at ang mga bisita nito at balak pala ng mga ito ang mag-inuman. Kakauwi lang daw kasi ni James galing sa Amerika kaya magsisiyahan daw ang mga ito. Ginawa na lamang niya ang mga ito ng pulutan hanggang sa inaya na rin siya ng dalawa pang lalaki na sumali sa mga ito. Dahil nga sa kilala naman niya ang dalawa, pumayag siya at naupo na sa tabi ng kanyang asawa na panay ang lagok ng alak.
Hindi na lamang niya ito inawat na magdahan-dahan at bahay rin naman nila iyon, kaya't kahit malasing at gumapang sa kalasingan ay ayos lamang. Panaka-naka, lumagok din siya ng alak na isinali ni Louie sa kanyang baso. Alam niyang hindi naman gaanong malalasing sapagkat mataas ang tolerance niya sa alak, hanggang sa mabilis na lumipas sa mga oras at ayun ang kanyang asawa. Bagsak na sa sofa at halos hindi na magawa ang dumilat sa kalasingan. Napatingin siya sa gawin ni Louie at Royce at ganoon rin. Lasing na rin ang mga ito at kapwa nakahilig sa sofa. Tanging silang dalawa na lamang ni James ang nasa wisyo ng mga oras na yun. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa sala ng bahay nila Lena. Bagsak ang tatlong lalaki, kabilang na ang kanyang asawa. Naghihilik na nga ang mga ito sa kalasingan. May natitira pang alak, ngunit hindi muna niya niligpit iyon at baka magiinom pa si James na noon ay nagsindi ng sigarilyo at pasimpleng humithit sa kanyang harapan. Hindi alam ni Lena kung bakit mas lalo siyang humanga sa lalaki. Mas gumwapo ito sa kanyang paningin at nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Gusto niyang umiwas ng tingin, ngunit tila napako na yata ang kanyang mga mata sa lalaki. Mataas rin pala ang tolerance mo sa alak. Pagbubukas nito sa usapan na siyang ikinangiti niya, di man lang ito tinamaan ng kanilang nainom sapagkat katulad niya, mataas rin ang tolerance nito sa alak. Oo, kahit ilang bote pa yata ang mainom ko, malabong malasing ako ng husto. Sagot niya sa lalaki na noon ay hindi man lang iniwas ang tingin sa kanya. Bagya siyang nakakaramdam ng pagkasiwa, ngunit hinayaan na lamang niyang lalaki hanggang sa nagulat siya sa sinabi nito. Nasabi na ba sa'yo ni Rene na sobrang ganda mo? Sa narinig, napatitig siya rito. Kahit kailan, hindi niya narinig na pinuri siya ng kanyang sariling asawa. Hindi man lang niya narinig mula sa kanyang asawa na nagagandahan ito sa kanya. Kaya naman sa narinig mula kay James, bahagyang namula ang kanyang muka na animoy isa siyang teenager na kinikilig. Hindi ako mind reader, pero nababasa ko sa mga mata mo na hindi ka masaya sa best friend ko. Direktang saad pa ni James na ikinayuko ni Lena. Totoo, hindi nga siya masaya sa piling ni Rene. Ginagawa rin niya ba sa iyo ang mga bagay na dahilan kung bakit iniiwan siya ng mga naging karelasyon niya nun? Muli, napaangat ang tingin ni Lena. Bagay na dahilan kung bakit iniiwan ng karelasyon? Yun bang pagkabitin niya sa tuwing ginagawa nila ni Rene ang bagay na yun? Hindi siya nakaimik at narinig niyang napabuntong hininga si James. Bakit ko nga ba itinanong? Alam ko naman ang ugali ni Rene. Kaya siguro hindi ka maligaya sa kanya. Dugtong pa ni James na dahilan kung bakit nagsalin ulit siya ng alak sa kanyang baso. Sabay sabing, sino ba namang babae ang masisiyahan kapag palagi kang binibitin sa ere ng asawa mo? Sabay lagok niya ng alak. Hindi na siya nahiya at nasabi niya yun. Kung ganun, hayaan mo kung pasayahin ka. Napahinto si Lena sa narinig. Tamang narinig niyang sinabi ni James. Pasisiyahin siya nito. Hindi alam ni Lena kung tama nga bang sinabi ng lalaki. Ngunit kataka-taka na nagalak siya sa narinig. Bilang isang babae, gusto rin niyang maramdamang espesyal siya. Gusto niyang may lalaki magpaparamdam sa kanya ng tunay na ligaya. Gusto rin niyang maranasan ng makarating sa kalangitan. Maging kasi sa unang beses nila ni Rene, noon ay hindi man lang siya nakarating sa dulo. Ito na kaya ang pagkakataon niya para makaganti? Maya-maya pa, natagpuan na lamang ni Lena ang kanyang sarili na sumunod kay James patungo sa kusina kung saan kubli sa sala. Tila ba nagkakaintindihan sila ni James sa kung ano ang susunod nilang gagawin. Maya-maya pa, bahagya siyang nagulat nang bigla na lamang siyang hapitin ng lalaki tsaka siya sinunggaban ng halik. Nagulat man ay sa huli, hinayaan na lamang ni Lena ang lalaki at bagkus kumapit pa siya ng mahigpit sa batok ng lalaki na noon lamang niya nakilala. Ganoon pala ang pakiramdam. Noon niya lang kasi naranasan ng ganoon at maging ang kanyang asawa, hindi iyon ginagawa sa kanya. Napakapit pa ng gusto si Lena sa lalaki nang umpisahan niya ngang pasayahin ng lalaki ang mga bagay na iyon sa kanya. Talaga namang napapapikit pa si Lena at hindi alam ang gagawin.
Parang baliw na hindi malaman kung saan ibabaling ang ulo. Alam ni Lena na mahimbing na sa kalasingan ng kanyang asawa, kaya naman hindi siya natatakot na baka magising ito at mahuli sila ni James. Nakatuon lamang ang kanyang pansin sa bagay na iyon na ginagawa ni James sa kanya. Kakaiba sa pakiramdam, talagang napapaigtad si Lena sa tuwing nararamdaman iyon. Napakapit siya sa buhok ng lalaki at saka napatingala. Gustong gusto niya ang mga nagaganap. Kung saan saang parte na ng kusina nakakarating sina Lena at James. Walang humpay pa rin na saya ang inihahatid ni James kay Lena kahit na hindi pa tuluyang magkaisa ang kanilang mga katawan. Hanggang sa tuluyang napahiga si Lena sa malamig na sahig ng kusina. Sabik na sabik naman ang lalaki. Walang ingay na ninanamnam ni Lena ang sayang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Buong akala ng babae, magsasawa na si James sa ginagawa nito, ngunit hindi pa pala. Nagtagal pa ito at tumigil lamang nang tila maramdamang maaabot na ng babae ang dulo. Akala ni Lena, bibitinin din siya ni James, ngunit mali siya. Pinalasap nga sa kanya ni James ang sayang gusto niyang maramdaman. Kapwa na sila inihingal ng mga oras na yun, ngunit hindi nila inalintana ang pawis ng kanilang mga katawan. Mas gusto nila ang marating ang dulo. Nangungusap ang mga matang tinitigan ni Lena si James. Ayaw niyang pahintuin sa ginagawa ito. Noon lamang niya naramdaman ang ganoong klase ng saya. Yun nga ang tunay na kasiyahan at talaga namang wala iyong katulad. Hanggang sa marinig niya ang mahinang pagbulong ni James na sinasabing nababaliw na ito. Nakaramdam ng kumpiyansa sa sarili si Lena. Yun ang nais niyang marinig mula sa kanyang asawang si Rene. Ngunit hindi niya yun narinig mula rito. Sa narinig, mas tumindi rin ang init na naramdaman ni Lena. Hanggang sa ilang saglit lang ay tuloy niyang narating ang dulo. Hindi niya inasahan na ganoon pala katindi ang sayang kanyang narating. Halos mawalan siya ng ulirat sa tindi nun at talagang hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nakamit. Ilang minuto rin, lupaypay si Lena at ganon din naman si James. Sabay kasi nilang naabot ang dulo na inaasam-asam nila, kaya nanatili muna ito sa kanyang tabi ng 2 minuto. Kapwa sila hinihingal at bumabawi ng lakas. Wala man lang nagising sa kanilang ginawa. Kaya naman, kampanting-kampante sila ng lalaki. Gustong halikan ni Lena si James sa pasasalamat na sa wakas, kanya ring nakamit ang tunay na kasiyahan. Ilang saglit pa nga, umalis na ito sa kanyang tabi tsaka dahan-dahan na nag-ayos ng sarili. Kumilos na rin siya at hinagilap ang kanyang mga gamit na nagkalat sa kung saan-saang parte ng kusina. Medyo nangalay rin ang katawan niya, gawa ng pagkakahiga niya sa malamig at matigas na sahig ng kusina. Ngunit sulit na sulit naman. Pakiramdam ni Lena, nabunutan siya ng malaking tinik at talaga namang napakagaan ng kanyang loob ng mga oras na yun. Nang matapos sa pag-ayos ng sarili, hindi muna sila bumalik sa kusina ni James. Nagkatitigan muna sila na parabang hindi makapaniwala sa ginawa nila. Ngunit kung ano man ang nangyari, hindi iyon pinagsisihan ni Lena. Tama lang yun at nasayahan naman siya. Bukod dun, nakaganti rin siya sa kanyang makasariling asawang si Rene. Tama lang dito ang maloko at talagang wala itong kwenta pagdating sa kama. Mabuti pa nga si James, nakakakilala pa lamang niya. Talagang nadala siya sa tunay na kasiyahan. Tiyak, nahanap-hanapin ni Lena ang mga ginawa ni James, kaya umaasa siyang sana maulit iyong muli. Isang mainit na halik muli ang pinagsaluhan ni Lena at James bago nila napagpasyahan na bumalik na kung saan iniwan nila ang 3 lalaki, kabilang na si Rene. Nang makabalik sa sala, tulog pa rin ang mga ito samantalang sila ay tapos na. Natawa na lamang si Lena nang makitang gulo-gulo ang buhok ng kanyang asawa dahil sa kalasingan. Hindi malang nito alam ang kanyang ginawa habang ito ay bagsak sa kalasingan. Sa hindi malamang dahilan, nasisiyahan si Lena sa kanyang ginawa kasama si James habang naroon at walang kaalam-alam ang kanyang asawa.
Malalim na ang gabi't naroon si Lena. Pinipilit ang makatulog, ngunit kahit na anong gawin niya, pabiling-biling lamang siya sa kama. Naroon pa rin sa sala ang bisita ng kanyang asawa kabilang na si James na mahimbing na ring natutulog. Naroon din ang kanyang asawang si Rene at hindi magising-gising sa kalasingan. Nakaramdam siya ng antok kaya napagpasyahan niyang pumasok sa silid nilang mag-asawa. Ngunit hayon at hindi rin niya magawang makatulog. Iniisip niya ang mga nangyari kani-kanina lamang. Kahit anong gawin, iisa lang ang pumapasok sa kanyang isip. Walang iba kundi si James, kung gaano siya nito pinanggigilan kanina lamang, kung paano nito ibinulong sa tenga niya na talagang napakasarap niyang kasama. Natutuwa siyang marinig yun, kaya naman nagmistula siyang dalagitang kinikilig sapagkat pinansin ng lalaking hinahangaan. Hindi lang yun, sa kauna-unahang pagkakataon, kanyang nakamit ang tunay na kaligayahang noon pa man kanya nang inaasam. Ang kanyang pagtatakay natapos na at nabigyan na naman ng hustisya ang mga pakiramdam na nais niyang maramdaman. Ngayon, alam niya na ganoon pala ang pakiramdam kapag natapos siya sa saya at hindi binibitin. Masasabi niyang isa iyong magandang karanasan. Ngayon pa na naranasan niya na ang lahat ng iyon kay James at hindi sa mismo niyang asawa. Hindi na yata niya magawa pang kalimutan si James. Oo nga't kakikilala pa lamang nila. Ngunit tila ba, tumatak na ito sa kanyang buong pagkatao. Hanggat maaari at may pagkakataon, kailangan niyang maramdaman ulit ang ganoong pakiramdam sa piling ni James. Alam niyang mali ang lokohin ng kanyang asawa, ngunit hindi ba't mas mali rin na palagi siya nitong iniiwan sa ere kung kailang sayang-saya na siya? At bahala na, ngunit sa isiping patago niyang lulukohin ng kanyang asawa, mas nagagalak pa siya. Mag-iisip siya ng paraan para mapanatili ang komunikasyon nila ni James nang sa ganun anumang oras na gustuhin niya ang sayang hatid nito, madali na lamang niya itong matawagan. Dahan-dahang bumangon si Lena, tsaka lumabas ng silid. Naroon pa rin sa sala ang lahat at natutulog. Ngunit katakatakang hindi niya nakita roon si James, kaya naman nagpasya siyang hanapin ito. Nakita niyang bukas ang pinto sa gawin ng likod bahay. Dahan-dahan siyang tumungo ron at nakita ang lalaki na may hawak na sigarilyo. Mukhang hindi rin ito makatulog. Nagawa niyang kunin ng pansin ito, kaya naman napalingon ito sa gawin niya, sabay hit-hit ng yosi. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit kaagad na niyang sinabi ang kanyang pakay. Bahagya naman itong umiti at sinabing hindi na kailangan na kunin niya ang number nito. Ito na lamang daw ang pupunta sa bahay nila para lamang gawin ang bagay na iyon. Ito na lamang daw ang bahala sa kanyang asawa. Kilala nito si Rene, kaya alam nito ang paraan para hindi sila mapaghinalaan. Ngunit sa isang iglap lamang, hinapit siya ni James. Mukhang magkakaroon na naman ng panibagong saya sa madaling araw na iyon. Malamig man ang panahon, ngunit hindi iyon inalintana ni Lena. Nagpaubaya siya sa nais mangyari ni James. Maging siya, natutukso at gustong muling marating ang saya sa ikalawang pagkakataon na yun. Muling sumiklab ang init sa kanyang buong katawan, kaya naman nang halikan siya ng lalaki, buong puso siyang tumugon. Siguro kaya nagising si James dahil naalala rin siya nito at dahil muli nitong naramdaman ng init ay muli nais siya nitong makuha. Walang pag-uusap na namagitan sa kanila at sa halip tinuon nila ang kanilang atensyon sa susunod nilang gagawin. Maya-maya pa, napadpad sila sa damuhan sa likod bahay. May space roon kahit papaano, kaya naman malaya silang nagpagulong-gulong doon na walang nakakarinig sa kanilang dalawa. Halos ayaw nang maghiwalay ng kanilang mga labi at habang tumatagal ang kanilang halikan ay mas lalong nag-aalab ang init ng kanilang nararamdaman. Muli ay may kumawalang ingay sa lalamunan ni Lena. Halos kapusin siya sa paghinga sa tindi ng nararamdaman niya. Pakiramdam niya, malaya siya't ibibigay niya ang lahat para lamang maging masaya si James. Talagang walang katulad si James kung pagpapasaya lamang sa babae ang usapan. Ito na yata ang pinakamagaling sa lahat. Ayaw nang matapos ni Lena ang gabing yun. Naririnig niya na ang pagtilaok ng manok na tanda na malapit ng mag-umaga.
Ngunit dahil nga sa tindi ng init na mga katawan nila ni James, hindi nila iyon inalintana at nagtuloy-tuloy lamang sa ginagawa nila hanggang sa natagpuang muli ni Lena ang sarili na nakatingala sa langit habang si James ay abala sa ginagawa nito. Muli na namang nilakbay ni Lena at James ang daan patungo sa walang kahulirip na kasiyahan. Nawala ng pakailamang dalawa sa paligid at ang tanging mahalaga para sa kanila ay ang sensasyong hatid ng kanilang mga katawan. Nilulukob ng init ang kanilang mga katawan. Ang lamig ng madaling araw na iyon ay talagang gustong-gusto ni Lena ang mga nangyayari. Hindi maipaliwanag ni Lena ang sayang nararamdaman. Awang ang mga labi ni Lena at hindi niya malaman kung saan ibabaling ang kanyang muka. Halos mabaliw siya sa ginagawa ni James. Marahas, ngunit gustong-gusto yun ni Lena. Mas marahas pa sa paggalaw ay mas nasisiyahan siya. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa braso ng lalaki, tsaka niya naman ito sinasabayan. Nakakawala sa wisyo at higit sa lahat ay nabaliw siya ng tuluyan. Napapalunok siya ng laway nang maramdaman na mas pinag-iigi pa ni James. Sa kabila ng lamig, muling pinagpawisan sina Lena at James. Hindi nila makuha-kuha ang nais na saya, kaya naman mas pinag-igihan nilang lalo. Malapit nang mag-umaga, kaya naman kailangan na nilang marating ang dulo. Maya-maya pa, hindi nakapagpigil si Lena at kumawala ang isang nakakahalinang tinig mula sa kanyang lalamunan. Masyado siyang nasiyahan at kulang na lang marating niya ng tuluyan ng dulo. Ngunit naisip ni Lena na kailangan sabay sila ni James, kaya naman matyaga niya itong hinintay. Nang maramdaman na tila malapit na rin itong maabot ang dulo, tsaka niya ito sinabayan. Pumikit ang kanyang kaliwang mata habang nanatiling nakadilat naman ang kanyang kanang mata. Paano ba naman? Tuluyan niyang narating ang dulo at hindi lang yun. Muli, sabay nilang narating ni James ang dulo. Pareho silang hinihingal ng mapagpasyahan na nilang mag-ayos at umaga na nga. Masyado na siyang nakaramdam ng antok pagkatapos ng mga nangyari. Nang makapagbihis sila, tsaka sila sabay na bumalik sa sala. Tulog pa rin ang tatlong lalaki, kaya naman ay dumiretso na siya sa silid nila ng kanyang asawang si Rene na may malawak ng ngiti sa labi. Balak niyang matulog na, talaga namang satisfied siya ng husto. Wala siyang ibang iisipin kundi ang mga nangyari. Alam niyang mauulit yun at hindi siya papayag na hindi. Hanggang sa hindi na nga namalaya ni Lena na nakatulog na pala siya ng mahimbing. Nang magising siya, 1:00 na ng hapon at talagang kumakalam na ang kanyang sikmura. Nag-ayos muna siya bago lumabas at naabutang malinis na ang sala. Wala na ang kanyang asawa at ang kasama nito. Ngunit nang marating niya ang kusina, naabutan niyang may nagluluto, hindi ang kanyang asawa, kundi si James, habang si Rene naman humihigop ng kape sa mesa. Mukhang nagkukentuhan ng dalawa nang maabutan niya, hanggang sa marinig niya na sinabi ng kanyang asawa na doon daw muna mamamalagi sa kanila si James. Hindi man lang nito alam na sa sinabi nito, mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi. Ibig sabihin, talagang pinapaboran sila ng tadhana. Mukhang gabi-gabi ng masaya ang mga paparating na gabi ni Lena.